Irrigation Administration sa Barangay Wawa, Taguig City. Napakahalaga ng refleeting program ng NIA lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan at pabago-bago at hindi malaman kung anong dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Yes po, magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Oclubiran, ako po si Eric Bocal. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sa bayan din po tayong napapanood. Sa Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng DB+, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre sa page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Budget tips, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan. Tama ka dyan pa, ngayong hapon kasi June 6, 2025 ay idineklarang regular holiday ng Malacanang bilang araw ng paggunita sa Idil Adha o Peace of Sacrifice. Isa po ito sa pinakamahalagang kapistahan na ipinagdiriwang po ng ating mga kapatid na Muslim bilang pag-alala po sa pagsasakripisyo sa anak ni Abraham bilang tanda ng pagsunod sa Diyos. Yun. Alam mo, Pao, no, abangan nila yung ating budget matters no, dahil nakapanayam ko yung kinatawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula po yan sa Procurement Department na kamakailan lamang ay bumili po ng 14 na mga sasakyan Grabe. sa PhilJEP's e-marketplace ng Procurement Service, Department of Budget and Management. Alamin natin gaano nga makabilis ang proseso ng procurement sa mas pinalakas na digital system na ito bilang isa sa mga modernization initiatives sa ilalim ng New Government Procurement Act na tinaguri ang biggest anti-corruption measure in recent history. Tama, no, abangan niyo po yan. Kasama po si BSP Procurement Management Department of Director 1, Attorney Nina Gracia Rivera Uy. Samantala, magbalitaan muna tayo, Pao, dahil narito na ang ating Budget News. Sa mga budget natin, Budget News. Pinuri ni Department of Budget and Management Secretary at Philippine Open Government Partnership Chairperson Amena Mina F. Pangandaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang tunay na advocate ng transparency at open governance. Ito ay matapos aprubahan ng Pangulo ang Proclamation No. 916 na nagdedeklara ng ikatlong linggo ng Mayo bilang Open Government Week. Nilagdaan noong ika-29 ng Mayo 2025, minamandato ng proklamasyon na ito ang pagunita sa Open Government Week upang mahikayat ang kolaborasyon sa pagitan ng government agencies at civil society organizations sa paglikha ng mga polisiya na alinsunod sa values at goals ng open government. Inaatasan din ng naturang Presidential Proclamation ang DBM sa pangunguna ni Sec. Mina at bilang head ng PHOGP na siyang manguna sa taunang pagunita ng Open Government Week. Congratulations po, Sec. Mina, sa lahat ng bumubuo po ng PHOGP. Sa iba pang mga balita, dumalo po sa pagpupulong sa Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman bilang tugon po sa imbitasyon ng Department of National Defense Philippines Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasama po sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Finance Secretary Ralph G. Recto na ginanap po sa Mandaluyong noong ika-23 ng Mayo 2025. Kasama ang Economic Manager at Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo Browner Jr., tinalakay po ni Secretary Teodoro ang potential financing strategies para po sa ongoing implementation ng AFP Modernization Program at Self-Reliant Defense Posture Program o SRDP. Nilagdaan bilang batas noong 2024 ang Republic Act No. 12024 or the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act ay isa sa mga priority legislation ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Sa bahagi naman po ng DBM, dumalo rin si Assistant Secretary Mary Ann Z. De La Vega. Lumagda naman ang Department of Budget and Management at Nueva Ecija University of Science and Technology or NEUST kasama ang 12 state universities and colleges sa Region 3 sa kauna-unahang Memorandum of Understanding sa rehiyon na naglalayong gawing opisyal na bahagi ng kanilang curriculum ang Diploma Course in Women, Peace and Security. Layunin ng MOU ang implementasyon ng nasabing diploma course na nagsusulong ng pagpapahusay sa kapasidad ng indigenous women sa pamamagitan ng capacity building, academic studies, research at policy-oriented trainings. Nagsilbing kinatawan ni DBM Secretary Mina Pangandaman si DBM Regional Office 3 Director Rosalie C. Abesamis at nakiisa sa ceremonial signing kasama sina University President Dr. Rodora Hugo at mga miyembro ng Philippine Association of State Universities and Colleges sa Central Luzon.
Samantala, ginawaran ng NEUST ng Gawad Lakambini si Sekmina bilang pagkilala sa kanyang natatanging serbisyo sa bayan at pagtataguyod ng inklusibong kapayapaan at seguridad gamit ang gender-responsive na pamumuno. Sa iba pang mga balita, naglunsad po ng iba't ibang mga aktibidad ng Department of Budget and Management Regional Office 7 para po sa selebrasyon ng Ease of Doing Business Month bilang pagsuporta po yan sa adhikain ni Secretary Amena Mina Pangandaman na gawing mas mabilis at epesyente ang pag-aatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Inimbitahan ng DBM Regional Office 7 ang Anti-Red Tape Authority o ARTA para sa isang forum upang talakayin ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 at kung paano ito patuloy na makatutulong sa mas mahusay na serbisyo publiko. Nagsagawa rin ng Quality Management System refresher course ang Regional Office upang pahusayin ang internal processes nito. Sa pamamagitan po ng naturang inisyatiba, layo ng DBM Regional Office 7 na wakasan po ang red tape sa rehiyon at patuloy na itaguyod ang gobyernong umaaksyon sa mga pangangailangan ng taong bayan sa pangunguna ni na Acting Director Maricor Bakyal at Assistant Regional Director Carlo Maraat. Nagsagawa naman ang Department of Budget and Management Region 11 ng Performance Review Conference kasama ang Department of Public Works and Highways upang tiyakin ang epesyenteng paggamit ng national budget at maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa rehiyon. Binigyang diin ni DBM Regional Office 11 Director Gary R. Martel ang kahalagahan ng naturang aktibidad upang matukoy ang mga kasalukuyang issue at iba pang posibleng haraping suliranin ng ahensya. Sa pamamagitan ng ginanap na conference, mas pinagtibay ang adhikain ng dalawang ahensya na magpaganda o mapaganda pa ang infrastructure landscape sa Davao Region tungo sa mas maunlad na ekonomiya at progresibong bagong Pilipinas. Isinagawa po ng Department of Budget and Management Regional Office 4A o Calabarzon ang regular na technical budget hearing para po sa proposed fiscal year 2026 budget ng State Universities and Colleges o SUC sa mga nalasakupan po nito. Mula po ika-8 hanggang ika-25 ng Abril 2025. Naglatag ng kanilang proposed programs and projects ang University of Rizal System, Cavite State University, Laguna State Polytechnic University, Batangas State University, and Southern Luzon State University upang matiyak po ang kahandaan ng mga campuses para po sa kanilang mga estudyante. Sinuri po ng DBM Regional Office 4A ang proposed budget para po sa fiscal year 2026, gayon din ang mga ongoing at completed capital outlay projects ng 5 SUCs upang siguruhing aligned ang mga ito sa national fiscal priorities at development agenda. At yan po kabuuan ng mga tampok na balita dito po sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo, Budget Peeps. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw.
But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. At nagbabalik po ang usapang budget natin. Kasama pa rin po natin si BSP Director, Procurement Management Department 1, Attorney Nina. Attorney Nina, so syempre, nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, i-shoutout na muna natin ang ating mga nanonood sa ating Facebook live stream. yes po, hi po sa inyo, sa lahat po ng mga nanonood, kay Wendy Moy, hello sa iyo, at sa lahat po ng mga kasama po natin sa macro office. Siyempre kay Sir Richard Vargas. Yes. Siyempre. At siyempre, Yusek Gadesopi. Yes, para po sa mga bago lang po nakatutok, tayo po ay napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, kilohertz sa pilitan po ng inyong mga radyo. Sa bayan din po tayong napapanood sa TV, Channel 3 naman sa gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman sa gumagamit ng Affordabox at syempre sa usapang budget natin page ng DBM. Samantala, oras na naman para sa bagong kaalaman, Eric. Yes, dahil natin ang ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Alam nyo ba na may mga proyekto tayong pinupondohan sa tulong ng ating mga development partners o foreign lending institutions upang matulungan ng Pilipinas sa pagpapatupad ng mga programa nitong pangkaunlaran? Ito ang tinatawag na Foreign Assisted Projects o FAPs. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang FAPs ay ang mga proyekto o programa na pinondohan sa pamamagitan ng mga loans o pautang o di kaya ay mga grants o donasyon na nagmumula sa ibang bansa o mga development partners tulad ng Japan International Cooperation Agency, International Bank at Asian Development Bank. Layunin ng mga ito na suportahan ang mga proyekto at programa ng ating bansa na nakatuon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa sektong transportasyon, flood control, roads and bridges at iba pa. Ang Department of Budget and Management bilang isang oversight agency ay sinisigurong tama at maayos ang paglaan sa mga pondo at nakapaloob ang mga FAPs sa National Expenditure Program alinsunod sa kabuuang programa ng pamahalaan. Tumutulong din ang mga dayuhang eksperto para makapagbigay ng nararapat na paghahanda, kapasidad at kakayanan sa mga ahensyang magsasagawa ng mga proyektong ito. Sa kabuuan, mahalaga ang foreign assisted projects sa pag-abot ng mga layuning pangkaunlaran ng ating bansa at sa pamamagitan ng maayos na paggugol at pamamahala ng mga spending implementing agencies, sinisigurong sulit ang bawat pisong ipinahihiram o ibinibigay na tulong sa atin ng mga development partners o foreign lending institutions. At yan po ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Jennifer Dacanay mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps! At yan po ang Budget 101 ngayong linggo. Maraming salamat kay Jen ng Department of Budget and Management. Samantala pa no, isang mainit na talakayan na naman ang ihatid natin dahil narito na ang ating Budget Matters. Budget Peeps, kamakailan lamang ibiligtas sa atin ang Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM ang e-marketplace na isa sa mga modernization initiatives sa ilalim po yan ng New Government Procurement Act na tinaguri ang biggest anti-corruption measure in recent history at isa po sa mga maagang nagabi sa procurement ng mga bagong sasakyan na featured
sa e-marketplace ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas na sa loob lamang daw ng 9 na araw ay matagumpay na nakapag-procure ng 14 na units ng multipurpose vehicles. At para pag-usapan yan, kasama po natin si Bangko Sentral ng Pilipinas Director of Procurement Management Attorney Nina Gracia Rivera. Magandang hapon po at welcome po sa usapang budget natin dito po sa Budget Matters. So, Attorney Nina, sa po kayo. Okay naman. Bago po tayo magsimula, pwede po ninyo ibahagi ano po ba yung inyong ginagawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas bilang Sa Bangko Sentral ng Pilipinas po, ang subsector, the procurement management subsector, we process po lahat ng contracts, requirements ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula sa tissue paper, hanggang sa mga pinakamalalaking project at infrastructure, buildings, mga machine, paggawa ng pera, kasama din yan sa ating subsector. So lahat po yan mula sa kanilang request ng user departments na maging kontrata sa subsector po natin. Pinapasa sa pag-una po ng management ng Bangko Sentral. So ito mga po, ako na po tayo sa ating pag-uusapan talaga. Makailan nga po ay nagtagumpay po ang Bangko Sentral ng Pilipinas na procure ng 14 po na sasakyan sa field jobs po. Sa ilalim po yan ng PSTBM. So ano po ba yung e-marketplace at bakit po ninyo napili ito na pag-procure ng sasakyan? Bale, ito po aming pinocure na 14 units of multipurpose vehicle sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pinocure po siya using the newest, I think, pinakabagong platform ng PSTBM, ang e-marketplace. So yung e-marketplace po is just like Shopee or Lazada. Parang it's a virtual platform kung saan po ang mga government agencies ay maaari na po pumili ng kanilang mga pangangailangan using the e-marketplace. Meron po siyang kapatid yung virtual store, pero nasa e-marketplace po ang ating mga government service fees. So, for this requirement, hinihingi po sa amin ng end user department is bumili po kami ng mga sasakyan. So, fortunately, si PSP po ay nilapitan ng PSTBM, promote po yung kanilang bagong platform, e-marketplace, and nung lumapit po sila, doon na po namin naisip na i-consider na mag-procure using e-marketplace as a So, Attorney Nina, bago po itong e-marketplace, meron po ba kayong mga ibang napili na pagpilan po? Ano po ba yung mga dating proseso sa procurement? Mabilis po ba o mabagal? Originally ito, kapag nakaka-receive kami ng ganitong mga requests, lalo na sa vehicles, ang mode nito sa pag-procure ay public bidding. So sa ating mga procurement processors, alam po natin yan lahat, napakatagal po ng public bidding. 129 calendar days po siya i-process under sa lubang batas, 9180. Pero sa amin po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, we process less than that, pero matagal pa rin. Ang average po namin kapag government service vehicles ay 79 calendar days. So, ganun po siya katagal. So, mga almost 3 months. Almost 3 months po siya bago po ma-process from the filing of their purchase requisition hanggang sa pag-order. Ngayon po, using e-marketplace, gawa nga po na ang ganda ng proyekto, nagawa na ng DBM, PSTBM ang kanilang background, suppliers din, e-marketplace. Pumupunta lang po kami sa platform, magkiklik po kami kung ilan yung kailangan namin ng details. Tapos na-process po namin yung requirement in 9 calendar days. So, from 79 days, calendar days, to just 9 calendar days. So ito naman po, paano po ba yung proseso? Pwede po ba sa amin yung proseso sa pag-procure, wala po sa pagpunta po sa website, at ano po yung mga naging karanasan po? Ikaw po ba mismo yung Of course, hindi po. Meron po kami mga group of warriors, processors sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So yung aming processor na na-assign na ng proyekto na ito, meron po silang kanya-kanya username and password sa agency. Sa e-marketplace, meron po login credentials doon, yung aming processor. Pagpasok na po sa e-marketplace, itatype nila po doon kung ano yung paggawa nila. Halimbawa, multi-purpose vehicle. So, tatype nyo po multi-purpose vehicle. Tapos mag-a-appear na po doon lahat ng available na sasakyan na multi-purpose vehicle sa e-marketplace. So, dito po sa amin, pagkatapos po i-file sa amin ng end user department ang purchase requisition,
So, ang una po namin gagawin siya, i-check po namin muna kung yung binibili ba nila, nandun ba siya sa e-marketplace. I-check po namin yung specs, specifications, kung yung binibili po ba nila sa sasakyan, may katugma ba sa e-marketplace. So, medyo re-reviewin po namin yung katugma po sa sasakyan. Pag nakita na po namin na may katulad pala siya o yung hinahanap namin na specific na sasakyan, magkiklik na po kami doon kung ilan ang pangangailangan. Tapos pag nag-check out po kami, doon na po lalabas ang order. So of course, ganun lang po siya kadali para lang po tayo nag-check out sa Shopee and Lazada. Ganun lang po talaga siya kadali. Maglalagay na po tayo ng ilang units, alin po, tapos check out na po tayo. And then after po, of course, as a government agency, may mga kailangan lang po tayo gawin internally. Among others, kailangan po pirmahan ng order form, kailangan po pirmahan ng authority to purchase the, in our case, motor vehicle. And then, of course, ang hindi natin kailangan kalimutan, kailangan natin makontrohan yung pambayad. Kasi pagka chinek out po namin siya, wala naman po kami pambayad, di naman po mag-proceed ang sale. Parang sa Shopee at Lazada. So, pag napakontrol na po namin ang aming i-check out, doon na po ilalagay ng aming accounting sa e-wallet na e-marketplace yung pagbayad. And then, as soon as makredit po yung bayad, tapos na po yung sale. Mag-aantay na lang po kami ng actual payment. Dito naman po sa mga bago sa sakyan, yung halaga po yung pareho rin po ba siya sa outside market o iba po yung presyo niya kasi mura po. Opo. Actually, sasabi ko po na ang na presyo sa e-marketplace kasi ang we were told na ang kausap po pala directly na PSDM sa marketplace ay ang manufacturer, hindi po ang viewer. So, we were able to generate around 250,000 pesos worth of savings based po sa presyo niya sa labas. Nakakakuha naman po. So, ano po yung isa po yung mga naging karasan po ninyo sa paggamit po yung marketplace? In general po, seamless siya talaga. Seamless and very user-friendly. So, ano nga po siya, napakadali niya po gamitin. Kumpara po sa nag-check po kami ng procurement documents na napakarami yung mga ito po, parang pumunta lang kayo sa platform at so, click lang kung ilang item mag-check out po sa siya. So, madali lang po siya. Pero like any other new systems, siguro may mga times na talaga siya kapagpapal, may mga glitches. Kapag ka po may mga ganitong system issues, tumatawag po kami directly sa PSDM and we are very thankful po sa officers and account officers ng PSDM dahil tuwing tatawag po kami or tatanong po kami their officer assist kung ano po yung kailangan ayusin or kung ano yung kailangan namin kalala yung assistance. Sige po, tuloy po muna yung pag-usap natin. Magbabalik pa po ang usapang budget natin. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pagsaludo sa bandila ng Pilipinas. Simbolo ng kalayaan, kapayapaan at katapangan. Sumasagisag sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang bansa. Pagpupugay sa ating watawat sa National Flag Days mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikatlong tranche ng refleeting program ng National Irrigation Administration sa Barangay Wawa, Taguig City. Napakahalaga ng refleeting program ng NIA lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan at pabago-bago at hindi malaman kung anong dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga kagamitang pang-irigasyon,
pansaka at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. At nagbabalik po ang usapang budget natin. Kasama pa rin po natin si BSP Director, Procurement Management Department 1, Attorney Nina. Attorney Nina, so syempre, nasabi niyo na kanina yung mga naging hamon o mga naging problema, konting mga glitches. Ano naman po ba yung advantage po nito e-marketplace ng PSDBM? Ito pong e-marketplace ng PSDBM, meron po kami 3 M's na masasabing advantage. Yung 3 M's po namin. Kayo po nagawa? Opo, kami po gumawa nito kasi natutuwa po kami sa project na ito. Pinadali po niya kasi yung buhay namin. Una po, madali. Kasi the website is very easy to use. It's very user-friendly. So parang kahit po yung ating mga lolo't lola, kaya po gumamit ng e-marketplace. So madali. Pangalawa po, mabilis. Kasi sabi ko nga po kanina, from 79 calendar days to just 9 calendar days. So ang laki po ng ipinilis niya, 70 calendar days po ay halos 3 buwan. Tapos napababa po namin siya ng 9 calendar days. At kasama pa po pala ang weekend doon. So kung nabawas po yung weekend doon, isang linggo, kaya po namin makapagpa-deliver ng gamit na sasakyan na gagamitin na sa business. And then last po, na M namin, so madali, mabilis. Last po ay matipid. Kasi based po sa nabanggit ko kanina, nakakuha po kami ng 12% worth of savings based po sa original allotted approved budget of the contract po. Sabi niyo po kanina yung 315,000 savings. 12% po yan from the original EPC. Ang natipid po ng PSE that we could allot for some other projects. Alam ko po ito kung e-marketplace, i-feature po ito ng both sa sasakyan. Magkakaroon na sila ng maraming ganun kasi ng power banks, may mga ganun. Ano pa po yung mga balak po ninyo ipag-pro dito po sa e-marketplace? Sa ngayon po, panakuha na po namin yung multi-purpose vehicle. I understand po meron na din po silang minibus. Kaya lang pabibili lang din po ng PSP ng poster. Yun, matagal po yun namin natin you were had known. Baka sa susunod po, mag-e-marketplace na lang po. And then in the future po, we will coordinate closely with PSDBM para pa po sa mga products na maaaring doon na lang po namin bilhin. Kasi the procurement process is going to be very lengthy and difficult and cumbersome. Pero ang laking ginhawa po talaga ng e-marketplace for us government agencies. Ito pong e-marketplace, pwede niyo po ba siyang i-recommenda sa iba pong mga agencies na gamitin ito? Yes, very much so. We highly recommend ang paggamit ng e-marketplace kasi una po syempre we want to support DBM as a whole of government approach. This is a very good endeavor. Pangalawa and most important of all, as government offices, kilala po tayo for ang daming steps, lagi na ang daming steps. Pag may sinabi tayo na document, meron na namang hihingi ulit. This avoids that. The entire e-marketplace platform, napadali niya po lahat. Parang ito po yung nakukursi natin na parang ease of doing business in the Philippines. This is one step closer to that. Napakadali po na. And thirdly, hindi lang po siya madali for the government and for the suppliers. Napapadali din po na yung trabaho naming mga government officials and staff. Kasi, imagine that, 70 days tapos kasi nakakatapos kami ng trabaho ng mas mabilis, walang pagod, at mas madami pa kami magagawa. Attorney, madalas sinasabi ng mga tao na pag may mga proyekto, naku, ano yan? Ano lang yan? Corruption na naman yan. Ngayon sa pamamagitan po nitong e-marketplace, transparency-wise, ano naman po yung masasabi na dito? Of course, to be transparent po, when we go to the e-marketplace platform, wala na po kami. Normally kasi, under public bidding requirements, we check the legal, technical, and financial documents of all the bidders and the suppliers. Kami yan sa mga suppliers. Dito sa e-marketplace, hindi na namin yan kailangan gawin kasi nagawa na yan ng PSDBM. So lahat lang po nang nandoon sa e-marketplace,
we were told by PSDBM na select na nila siya, na filter na nila siya. So we can rest assured na walang corruption in place na naganap dahil napili na nila also using the same criteria, the technical and financial. So for us, sa government agencies, thank you sa DBM for doing that leg for us. Kasi normally it will take us around 12 to 45 calendar days to validate all those. So dahil nawala na po yun, I think na-address na din yung issues ng corruption kasi. And of course, it's virtual and automatic. So walang intervention, walang human intervention. So more or less makikita ng mga taong bayan wala po tayong itinatago at wala po tayong corruption. Because it's very straightforward. It's just like Shopee or Lazada. And the price is very much cheaper than what you will get somewhere. Attorney, ano pong mensahe niyo para po sa mga tulad lingkod bayan para po subukan po yung bago digital procurement system po? Yung 3Ms po ulit, you try it. Try e-marketplace because it's madali, mabilis, and matipid. Yan talaga. Based on our first-hand experience, talagang it's a platform worth trying and worth pushing for. Sana, sabi nga naman, sana dati pa may ganito and sana madevelop pa nila yung marketplace na mas madami pang products na mapunta doon para hindi tayo lahat hirap mag-procure and at the same time, suppliers will go to us because of the ease of doing business with them. Ano naman po yung mensahe po ninyo, syempre po, nasusunod po ng inisyatiba po ng Government Procurement Act na si Pangulong Bongbong Marcos at si Sec. Mina, ano po yung mensahe po sa akin? Salamat po kasi sa RA 12009 napansin din po namin ang dami na pong changes. So we have moved from the previous rational or previous generation ng Procurement Act na parang ang rational na is more on corrupt kasi ang government, ganyan, ang madumi sa gobyerno. Kaya ang daming steps, ang daming red tag, ang daming i-check. Ngayon, we are moving to a new era. 12009 supports that. Kasi ang premise na dito sa 12009, the government is just like doing a private business with any other private businesses that we have. Hindi siya corrupt. It does businesses very easily. It works smart. Of course, within the confines of the principles of the new law, transparency, proportionality, hindi corrupt. So, the government is working towards that and we support that sa Bangko Sentral because it makes our lives easier. Attorney, niyo bago pa kayo magtapos na baka meron po kayong mga gusto shout out? Hello po sa PRMD1 at thank you po sa nag-process kay Ma'am Ivy at kay Miss Lady at kay DD Serge. Thank you po and sa amin pong head na nagpadala po sa akin dito. Hello po kay Ambi Joey at sa OMD. ESP Director of Procurement Management Department 1, Attorney Francilina Gracia Rivera. Uy, maraming salamat. At napanood yung mga po yung ating panayang sa kinatawan po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakakatawa pa no? Kasi napakalaking tipid pala kapag doon magpo-procure ng mga gamit. Sa e-marketplace, Yes, napakalaking bagay nun para sa ating mga Ang government. ganda nung sinabi niya kasi madali, Matipid. tipid at mabilis. So, diba? 3M yun. Ano ulit yun para lang maalala? Madali, mabilis, matipid. Yun, 3Ms. Yes. Yun ang alalahanin nyo, budget tips. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Jack po, may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa tinampok namin dito po sa aming programa. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. Sa muli po, ako po si Pau Borja ng Department of Budget and Management. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at tabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Salam Radio. Muli sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Oplidiran, ako po si Eric Bocal. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday Habit. Ito po ang Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito. Sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. This is a public service announcement
discipline.